Good morning mga kabiyahe. I-update ko muna kayo sa Suzuki Smash. So yun, magandang umaga nga po sa inyo mga kabiyahe. Andito tayo sa THM Marcos Alvarez branch. Dito po yan sa Talon 5, Las Piñas City. So ito nga po yung ating i-review sa araw na ito. Ito nga po si Suzuki Smash. So hindi na po tayo magpapaligoy-ligoy pa. Ito na po ang kanyang presyo. Ang presyo po nito, ito po ay ang bagong version. Ang presyo nito mga kabiyahe, 74,900 pesos. Ayan, sa cash po yan. Dito po yan sa outlet ng THM Marcos Alvarez branch, Talon 5, Las Piñas City. At nagbibigay din sila mga kabiyahe ng installment. Ayan, binabasa na lang natin dito. At ito naman po ay updated. Ang down payment lang nito para dito sa unit na ito ay 6,700 pesos. At sa 3 taon, magmamonthly lang tayo dito ng 3,728 pesos para dito po yan kay Smash. At kung updated po tayo, magbayad sa kanyang monthly, tayo po ay magkakaroon ng rebate na napakalaki dahil 300 pesos ang rebate dito sa THM. Unahin natin dito mga kabiyahe sa kanyang headlight. Ang ginamit sa kanyang ilaw ay bulb type pa din. At ito po dito may decals siya na fuel injection. So goods na goods dahil ginawa na rin ng Suzuki na gawing FI si Smash, which is good talaga. At pagdating naman dito sa kanyang baba, ayan, sa kanyang pairings, mayroon tayo dito makikitang decals na white or silver ba yan. At may nakasulat dito sa kanyang sticker o decals na Smash FI. At ang kulay nito mga kabiyahe ay napaka-elegant naman dahil ito po ay lalaking-lalaki ang datingan. Ang kulay nito ay metallic blue. At dito nga po sa baba, ayan, kitang-kita ang kanya mga decals na may silver or white at may Suzuki. And then pagdating dito sa mismong baba niya, may palikpik pa siya dito. Ito, ang purpose nito mga kabiyahe ay yung talsik ng tubig o putik siyang sasalo, hindi yung ating mga sapatos. So ayan, ito yung gulong ni Smash. Ang sukat nito mga kabiyahe ay 70 by 90 by 17. Pwede pa rin natin ito palakihan mga kabiyahe kung trip ninyong mas malaki dito. May adjust pa natin yan dahil kita naman napakalaki ng allowance sa loob. Kaya pwede natin itong palakihan pa kung gusto natin. Pero kung okay na sa inyong ganyan, yan, ayan. So dito sa kanyang braking system, sabi nga natin kanina, naka-disc brake na ito, ayan, at naka single piston caliper at maganda ang kanyang brand dahil ang brand nito ay Nissan. At ito nga po ay naka-mags na, ayan. At naka-tube type pa rin ito mga kabiyahe, ayan, naka-tube type pa siya. Pero kung ipapaayos natin yan, pwede yan natin palitan ng pito or valve para maging tubeless. So dito sa kanyang fender mga kabiyahe, kung anong kulay ng kanyang kabuang body, ay yun din ang kulay ng kanyang fender dito sa unahan mga kabiyahe. Ito, mayroon din siya ditong extension na fender which is wala siyang pintura. Ito naman yung kanyang turn signal na hindi na naka-usli, na naka-ganon. So ganon pa rin sa dati pero mas nagkaroon na siya ng mga edges. Ayan, may mga nabago sa itsura ni Smash dahil mayroon na rin siya ditong vent. Ito yung mismong pwesto ng busina, ayan. At yung kanyang turn signal mga kabiyahe, bulb type ang ginamit na ilaw. At dito may Suzuki logo. Dito tayo mga kabiyahe sa kanyang engine. Meron tayo dito makikita ang maliit na nakasulat na Suzuki which is naka-emboss yan At ito ay pininturahan ng glossy black yung kanyang engine. Napakakinis niya At ito rin naman yung kanyang foot brake, ayan. At yung ating apakan ng mga rider. At meron din siyang kick starter. Wala siyang goma dito, puro bakal siya mga kabiyahe. Ito naman yung makikita nating decals dito sa Smash, which is ang nakasulat dito, ayan, yung kanyang decals dito, Smash FI. At may kulay siya ng silver at may gray. At itong nakasulat na Smash ay kulay blue. Dito pala mga kabiyahe, yung
Yung kulay niya dito sa fairings niya, dito sa may bandang likuran, ay kulay gray. Hindi pala siya totally metallic blue. And then, meron siya ditong combination na black. Wala yung pintura, original. So, ito naman yung ating foot peg ng ating pillion at yung stem na napaka kapal. Ayan, makapal yung ginamit ni Suzuki Smash dito sa ating foot peg ng ating pillion. At kung mapapansin natin ng mga kabiyahe, ito yung exhaust niya. Napaka-elegant o napaka-galing naman ang paggagawa dahil magmula po dito, halos hindi mo na yan mahihipo yung lugar na yan. Pero umabot pa po dyan yung kanyang heat guard. Ayan. Hanggang dito po yan, all the way po, hanggang dulo, lampas pa. Ayan, lampas pa sa tip. So, goods na goods dahil wala po talagang chance na mapapaso yung ating pillion o yung ating mga rider o yung mga batang naglalaro kapag na-park natin itong unit na ito na bagong gamit natin. So, okay na okay po siya. Hindi siya makakapaso. So, ito, yung ating swing arm natin na premium, makapal, at maganda ang design. Ayan. Dito sa kanyang suspension sa likuran, naka-dual suspension tayo dito, shock absorber. Ayan. At medyo manipis lang yung mga spring, pero goods naman yan dahil ito po ay pang service lang. Hindi naman po ito pwedeng karga ng mabibigat. Kaya naman po yung bounce niyan ay smooth na smooth. Kahit po magsakay pa tayo ng isang pillion. Wag nang natin i-overload. Kayang-kaya po niya yan. So, naka-dual po tayo dyan. At pagdating naman dito sa kanyang ulian, naka-mags din po tayo dito. At may sukat na 80 by 90 by 17. At ito nga po ay sinabi ko kanina ay naka-tube type pa po yan. Pwede po natin yan ipa-convert sa tubeless dahil ang importante po ay naka-mags na. At gumagamit din po tayo dito mga kabiyahe ng mechanical drum brake sa likuran. Ito naman yung appearance ng taillight dito sa likuran. Ayan. Bulb type pa rin yan. At dito, ito yung fender na may Suzuki dito sa baba. Medyo bulky yung kanyang fender. Ayan. Salong-salo yung tumatalsik na putik. Hindi mapupunta doon sa sumusunod sa kanya. So dito naman tayo mga kabiyahe sa kanyang rear sprocket. Ito po ay naka high speed 36 teeth mga kabiyahe yung kanyang ginamit dito. At may kadena siya na tamang-tama lang din. At dito sa ibabaw meron din tayo dito ang chain cover. So ito naman ang ating shifter. Ayan. Wala siyang pintura, original, hindi rin naka-chrome. So original yan mga kabiyahe. At yung kanyang black, ayan, yung engine black, may naka-emboss na Suzuki. At may pintura siyang glossy black. Ito naman yung kanyang side stand at yung center stand. So ito naman mga kabiyahe yung kanyang upuan. Malapad ang datingan niya dito. Medyo pabuka siya. At yung texture naman niya ay iisa lang. Pati yung ginamit sa kanyang leather. Ayan, iisa lang ang texture niya mga kabiyahe. At tingnan natin dito yung kanyang mini box o underseat box. Ayan, dito nakapwesto yung tools natin at yung ating battery. So ayan, hindi dyan magkakasya yung helmet o kahit anong helmet, di kasya. Pero malalagyan natin yan ng mga kagaya ng mga personal belongings natin, kagaya ng cellphone, wallet, at saka yung kanyang kagaya nito, yung booklet. Ayan, dito natin may ilalagay yan. At maluwag pa. Ito naman yung appearance ng ating gas tank. At ito yung bukasan. At ito, nagsisilbi ito na parang imbudo para kung halimbawa tumapon yung gas, hindi magkakalat dito. Dito lang siya at meron siya doon butas para sa ilalim mismo magtatapon, hindi magkakalat sa mismong tangke. Ito rin naman yung grab bar natin, hawakan ng ating pillion. At tingnan naman natin dito mga kabiyahe sa kanyang ignition switch. Ayan, na-upgrade na rin po siya, naka-shutter lock na rin po siya, goods na goods, naka-shutter lock. May iwan na natin yan ng libreng-libre dahil pwede na nating i-lock yan, hindi na magagalaw yan ng mga bata. Huwag lang bubuhatin. At pagdating naman dito sa right hand grip natin, ayan, napaka-smooth at naka-bar end na rin yan mga kabiyahe.
Ito rin naman yung ating preno sa unahan. At meron din tayo ditong electric starter, itong dilaw na ito. At pagdating naman dito sa kaliwa, ganun din, may bar end tayo dito. At yung ating high and low beam na ilaw, turn signal, at yung ating busina. So walang nagbago sa kanya mga switches, mga kabiyahe. Silipin naman natin yung kanyang instrument panel. So ito ang appearance ng kanyang instrument panel, walang nagbago. Puro analog pa rin ito mga kabiyahe. Yung ating RPM, kilometer, may fuel gauge tayo dito mga kabiyahe. Ito yung mga details na makikita natin dito. Ayan yung engine, yung ilaw, yung headlight. At dito, meron din tayo makikita ng mga gear position. Like neutral, first, second, third, hanggang fourth gear tayo mga kabiyahe. So meron tayo dito mga details na mga kagaya niya na makikita. So yun mga kabiyahe, bago tayo magtapos, ako po muna ay magpapasalamat sa lahat ng sumusuporta ng Biyahe ni Frank, Facebook page, YouTube channel at TikTok natin dyan, at sa buong team ng THM Marcos Alvarez, Talon 5, Las Piñas City. Ayan, maraming salamat po at lagi po tayo na pagbibigyan ng mga makapag-vlog dito po sa mga unit nila. Shoutout po. At maraming salamat din po. At shout out kina Darrell Alfonso, Erwin Kagalitan, Juper Fernandez, Ares Almendares, Ruel Altis, Joel Lambino, Junjun Igamao, Abel Acosta, Ram Sultan, Emilio Gubat ng Jubel City, KSA Benguet. Ayan, shout out po sir. At shout out din po kay Road Biker Vlog, The Handyman. And shout out din po Nanay Ruby Channel. Ayan, shout out po. Maraming salamat po sa buong suporta po ninyo. Hanggang sa muli. At lalo na po sa inyo na nanonood. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Kita-kits. Biyahe ni Frank. God bless.